Bahagyang humina ang bagyong Maymay sa pagiging tropical depression at mamayang hapon naman po ay magiging isang ganap na lamang po ito na low pressure area. Patuloy namang hinahatak po ng Typhoon Dolphin ang sirkulasyon ng hangin ng bagyong Maymay at patuloy din pinapalakas nito ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Aalamin pa rin natin ang mga lugar na nakataas sa heavy rainfall warning o dami ng pag-uulan, pati na rin ang mga lugar na may nakataas pa rin sa wind signal number 1. Bago tayo magpatuloy, syempre huwag niyong kakalimutan ho na i-like, i-subscribe at i-share ang ating YouTube channel. Ito po muli si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster, tagapaghatid ng balita ngayong araw po ng Huwebes, August 6, 2026. So magandang balita ito dahil medyo humina na po ang bagyong Maymay sa pagiging tropical depression at ito ho ay huling namataan dito po sa coastal water po ng Bigan, Ilocos Sur. Mamayang hapon naman, magiging isang ganap ito na low pressure area dito po sa may bandang coastal water po ng Palanan, Isabela. Pero meron ho tayong bad news, no? Ganito po ang nangyayari dyan. Ito hong bagyong Maymay, hinihigop naman o hinahatak ng mas malakas na bagyong Dolphin na nasa labas po ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Ganito po ang mangyayari dyan. Kapag ka nahigop na ng bagyong Dolphin itong bagyong Maymay, mas magiging malakas po, mas magiging malawak ang hangin ng Typhoon Dolphin. Pero yung magandang balita natin, itong bagyong Dolphin, medyo tumaas po yung kanyang direksyon. So hindi siya nakikitaan ng direktang pagpasok sa PAR, pero may mga posibilidad pa rin na pwedeng mangyari o magbumaba yung track. Hindi pa rin natin inaalis, no? Dapat i-consider pa rin natin yung ganun para mapaghandaan ng mga kababayan natin. Ito po, ganito ngayon. Magiging isa na lamang po ang bagyong Maymay at ang Typhoon Dolphin at pwede dahil sa lawak ng wind field o yung radius ng hangin nito ay maapektuhan po ang ilang bahagi po ng extreme northern Luzon. Kapag lumawak ang hangin, mataas ang tsansa na magtaas po ng wind signal number 1 sa mga lugar po dyan sa parte ng extreme northern Luzon. So yun yung senaryo po na kino-consider natin dahil nga po sa paghatak ng bagyong Dolphin dito po sa bagyong Maymay. At ito, no, explain ko naman sa inyo ngayon, ito pong habagat. Patuloy po ito lumalakas at nangyayari pa rin yung tinatawag natin na rapid intensification. Tuloy-tuloy pa rin, no, dahil kung makikita nyo sa ating pinakamapa, yung hangin po ng habagat ay kumakalat pa rin po talaga siya sa malaking bahagi po ng western na Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, dito muna tayo magpo-focus po sa tinatawag natin na apektado pa rin ng wind signal number 1 dahil po sa bagyong Maymay. Medyo kakaunti na lamang yung mga lugar pero kinakailangan pa rin po nating i-monitor ito dahil medyo marami pa rin, no, yung mga ulan na ibinibigay. Nakataas pa rin po ang wind signal number 1 dito po sa Ilocos Norte, sa Apayao, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, kasama po ang Ifugao, Isabela, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at Pangasinan. Ang signal number 1 natin, meron lamang yung hangin o lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour at meron pong warning lead time na 36 hours. Ito naman po ay nagiging hina na o pahina na po ng pahina dahil ngayong hapon po magiging isang ganap na lamang na low pressure area eto nga pong bagyong Maymay. So ngayon may mga nagtatanong sa atin, no, nasan daw yung kasunod na bagyo? Naghahanap kagad kayo ng kasunod, no? Yung bagyong Neneng. Ito po kasi, explain ko mabuti para mas maunawaan ho natin, no? Ito kasing Typhoon Dolphin, pag pumasok huyan sa PAR natin, kahit konting pagpasok lang yan, tatawagin na agad yan na bagyong Neneng. Pero dahil medyo nasa taas siya, no? Kaya yung hangin niya medyo papalayo at hindi naman ito nakikitaan ng pagpasok. Wala na rin niya magiging direktang epekto sa ating bansa, no? Wala rin yung pag-landfall. Hindi rin po yan magkakaroon ng landfall scenario. Ano ba ang epekto po ng Typhoon Dolphin? Ito po para mas maunawaan natin. Pinapalakas lamang nito ang habagat na siyang nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ganito naman ang mangyayari. Kapag nag-isa na lamang ang bagyong Maymay at ang Typhoon Dolphin, ang magiging pangunahing weather system na magpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa ay itong habagat po o southwest monsoon. Ang habagat o southwest monsoon itatagal po ng hanggang 1 linggo hanggat nasa monitoring system natin ito pong Typhoon Dolphin o hanggat hindi po yan nawawala ng tuluyan. Kapag nandyan naman o lumakas ng habagat, asahan natin hanggang 1 linggo. At kapag walang bagyong pumasok, no, sa loob ng ating PAR o mas malakas na bagyo, ay hihina naman pong hihina ang epekto ng habagat
habagat o southwest monsoon, and then mangyayari yung tinatawag ho natin na monsoon break. Alamin na natin ngayon yung mga lugar ho na nakataas pa rin sa heavy rainfall warning, no? Dahil po sa tropical cyclone Maymay, kasama po ang habagat o southwest monsoon. Yung mga lugar ho na babanggitin ko, medyo marami ito. At lalo na doon sa mga low-lying areas, mag-ingat po kayo sa banta ng mga biglaang pagbabaha. Marami akong paalala mamaya, so samahan nyo ako sa ating update. Dahil pa rin po sa tropical cyclone Maymay, meron pa rin tayong inaasahan po na 200 mm sa dami ho ng pag-uulan sa Ilocos Sur, La Union at dito po sa parte ng Benguet. Meron naman po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan na aasahan po dito po sa Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at sa parte ho ng Bulacan. At meron naman pong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan ng aasahan sa Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province at sa Ifugao. Yan po ay dahil sa trap o extension na lamang po ng hangin ng bagyong Maymay. Pero tulad na aking sinasabi, kapag mahinang bagyo, hindi ganoon kalakas ang hangin. Pero napakalawak o napakadaming ulan naman ang ibinibigay nito. Kaibahan yan sa mga typhoon o super typhoon na talagang matindi ang hangin pero hindi ganoon karami po ang mga tubig o mga pag-ulan po na ibinibigay o dinudulot ito sa mga direktang lugar po na naaapektuhan. Dito naman tayo sa habagat o southwest monsoon. Meron po tayong heavy rainfall warning ngayong hapon po ng Huwebes hanggang sa Friday na meron pong moderate to heavy rains. Ito po, tandaan nyo mabuti ha. 50 to 100 mm na dami ho na pag-uulan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Ngayong hapon din po, hanggang bukas ho ng hapon, meron namang heavy to intense rain na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan po ang aasahan natin sa Occidental Mindoro. Meron ding moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas po at sa may parteng Antique. Tuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-uulan kahit po mawala o higupin na ng Typhoon Dolphin etong bagyong Maymay dahil ang habagat talaga ang tila nagpapaulan ng mas madami o malawak sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Friday ho ng hapon hanggang sa Sabado ho ng hapon, meron pang mga pag-uulan na aasahan natin dyan po sa Zambales pa rin, kasamang Bataan, La Union, Benguet, Occidental Mindoro, naaabot po sa 100 to 200 mm na dami ho ng mga pag-uulan. Yan ho ay sapat para magpabaha sa mga low-lying areas at pwede mag-landslide din, no? Sa dami ng ulan na yan, sa mga landslide prone area. Eto ho, hindi pa po tayo tapos. Ito po, Friday din ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, meron din tayong moderate to heavy rains, 50 to 100 mm na dami ho ng pag-uulan. Diyan po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan pa rin, Abra, Pampanga, Cavite, Batangas at Antique. Iba't ibang mga araw po yan ha, pero madalas sa hapon po yung mga pag-ulan na ibinibigay nito. Ganito po ang tila mangyayari po sa senaryo natin. Sinabi ko na hatake ng Typhoon Dolphin, ito pong bagyong Maymay at magiging isa sila. Pwede po no na ito pong Typhoon Dolphin ay mas lumawak po yung hangin o radius pero hindi makikitang papasok ang pinakasentro nito, pinakamata sa ating Philippine Area of Responsibility. Kahit po hatake na ng bagyong Dolphin ang bagyong Maymay, no, ay ang habagat maiiwan pa rin po. Ang epekto po ng habagat, ganito po kasi ang nangyayari dyan. Nangyari ngayon dito sa habagat yung tinatawag ho natin na rapid intensification. So ano ba Kuya Francis yung tinatawag natin na rapid intensification? Ito ho yung mabilisan o biglaang paglakas po kahit bagyo man yan o habagat dahil po sa mas malakas na weather system. Mas maliwanag ganito. Typhoon, palalakasin po ang mahinang habagat. Ang typhoon, palalakasin ang mahinang bagyo. Ganun po ang nangyayari. Parang nagtutulungan lamang yan o pinapalakas ng malakas na bagyo ang mahinang bagyo. Ganun po ang nangyayari. So ito, para mas maunawaan natin, i-explain kung mabuti yung kategorya ng mga bagyo para alam natin, no? Kasi maraming mga kababayan natin pag nakarinig ng bagyo, sobrang pumapasok sa utak nakakatakot, malalakas, super typhoon agad. Hindi po. Ganito po para mas maunawaan natin. Ang mga bagyo ho, merong mga category na aabot po hanggang category 5. Ang category 1 natin, ito po yun, no? Itong bagyong Maymay at umabot lang yan sa category 2. Ang category 1 natin, meron lang hangin na 39 to 61 kilometers per hour na lakas ng hangin. Hindi yan ganun kalakas, sakto lang yung hangin yan, pero
merong maraming ulan na binibigayan. Ang category to natin, pasok at tinatawag na tropical storm. Nangyari diyan sa Bagyong Maymay, naging tropical storm yan, naging tropical depression at naging LPA o magiging LPA din ngayong hapon. Ang tropical storm o category to merong hangin na 62 to 88 kilometers per hour lamang na lakas ng hangin. Ang category 3 naman, ito po yung tinatawag natin na 89 to 107 kilometers na lakas po ng hangin. Ito, ang category 4 at category 5 yung mga malalakas po na kategorya ng mga bagyo. At ito po ang kagandahan sa update natin, oh. Yung mga malalakas na bagyo, typhoon man yan o super typhoon, karaniwan ho talaga lumilihis yan, no? Hindi yan direktang naglalandfall po sa ating Philippine landmass. So ano ba yung pinakadahilan, Kuya Francis, bakit nagre-record ba yung mga malalakas na bagyo at puro mahihina lang yung pumapasok po sa ating Philippine Area of Responsibility? Pagka ganitong month po talaga ng habagat o habagat season, yung hangin po na sinusundan ng mga malalakas na bagyo, pare-kurba. Hindi po talaga yan tumatawid. Ito po ang example natin. Sa 10 bagyo na malalakas, nasa 1 hanggang 2 lamang ang may tsansa na magkaroon po ng paglandfall o pagtawid sa ating kalupaan. And yung mga susunod na bagyo, puro mahihina na. Ibig sabihin, kakaunti ang mga typhoon o mga super typhoon na pumapasok at dumediretso sa ating kalupaan kaysa sa mga mahihinang bagyo. Napansin naman natin yan, no? Yung super typhoon na Francisco, super typhoon Inday, eto nga pong typhoon Dolphin, karaniwan yan, hindi po talaga naglandfall. Pero, ang mga mahihinang bagyo, nabubuo yan mismo sa loob po ng ating Philippine landmass o ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung mapapansin nyo, minsan, wala po sa tropical cyclone threat potential natin, yung mga LPA o mahihinang bagyo na biglaan na lamang po sumusulpot. Yun po ang nakakapagtaka, no? Dahil po yon sa mga malalakas na hangin, dahil sa habagat, kaya nagkakaroon ng sirkulasyon sa loob po ng ating par. Eto ho, bigyan ko po kayo ng mga paalala dahil marami pa ring ulan na mararanasan dahil sa habagat at dahil po dito sa extension ng hangin po ng Bagyong Dolphin dahil hihigupin niya ang Bagyong Maymay, maging alerto at maging handa pa rin po tayo, no? Update ko Kuya Francis, umaga pa lamang po nagbibigay na ako ng paalala at update para sa mga kababayan ho natin na papasok sa trabaho, sa eskwela, yung mga papalaot. Ito ho, yung mga papalaot, ha, binanggit ko ho yung mga lugar. Parte pa rin ng La Union, Ilocos Sur, yung mga lugar ho na yan, parte ng Extreme Northern Luzon. Nandyan itong banta ng Typhoon Dolphin, ha, mag-ingat ho. At yung mga lugar naman din na walang pasok, makipag-ugnayan kayo sa LGU dahil nagbabago yung update. Pero kapag alam nyo, napansin nyo tuloy-tuloy yung ulan, pwede na ho kayong huwag pumasok kasi gano'n naman talaga, no, pag maulan, medyo delikado sa mga bata ang pumasok sa eskwela. Pangalawang paalala na lagi ko sinasabi, uulitin ko, ha, Metro Manila, dito po sa parte ng Visayas at Mindanao, yung mga low-lying areas, linisin yung kapaligiran, huwag kayong tapon ng mga basura kung saan-saan kasi babaraho yan sa mga kanal at yun yung nagiging isang main cause kung bakit po nagkakaroon tayo ng biglaang pag-flow ng mga tubig. Magandang balita kasi yung Angat Dam ngayon, medyo nadagdagan yung tubig, no, dyan sa may Bulacan. Pero hindi ibig sabihin, no, na ibabaliwalain na natin yung mga paalala ko. Pangatlo, meron ho ba tayong mga go bags? Baka mamaya sinasabi nyo, oh, Kuya Francis, paulit-ulit ka naman sa go bags. Hindi naman namin kailangan yan. Kailangan ho natin yan, hindi lamang sa bagyo, hindi lamang sa lindol, kahit mahihina o habagat, ulan, kailangan ho yan. Yung one way to go, no, ready to go na go bags na merong flashlight, may medicine kit, may tubig, merong pumpito, merong cash, importante ho yan. Tandaan nyo mabuti yung mga sinasabi ko. Isa pang paalala, yung mga importanteng gamit natin, mga dokumento at papeles, ilagay ho natin sa mga lagayan o mga plastic, yung may ziplock na hindi ho mababasa. Yung mga appliances natin, i-unplug. Lalo na kapag importante yan, ilagay nyo sa mas mataas na area para hindi po mahagip o maaabot po ng tubig kapag nagkaroon tayo ng mga pagbabaha. Actually, may mga area na tayo ngayon, lalo sa ilang bahagi ng Metro Manila, na nakakaranas ho ng mga pagbabaha dahil po sa tuloy-tuloy lang mga pag-uulan. At ito, no, asahan nyo, etong paparating na week na to, next week po, ang habagat tuloy-tuloy po ang mga pag-uulan. Kahit mawala na po ang Bagyong Maymay at mawala na rin ang Bagyong Dolphin, ang habagat ay mananatili pa rin po yan sa loob ng ilang mga araw. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga pag-uulan. Ito pa, mag-stock din po tayo ng pagkain na tatagal po na pang ilang araw. Sinasabi ko, ang habagat andyan pa rin. So kung kaya natin mag-stock ng pagkain na tatagal po ng 3 hanggang 5 araw o kaya natin pang 1 week, gawin ho natin. Hindi kailangan bongga, hindi kailangan maraming handa o maraming nakatimbang pagkain. Kung ano lang yung kaya, nai-stock natin sa ating mga kabahayan para hindi na ho tayo labas ng labas dahil sobrang delikado po ngayon. At ito pa,
Panghuli, lagi ko sinasabi, ipanalangin natin sa Panginoon na wala pong sumunod na malakas na bagyo. At yung mga nagpe-pray na itong bagyong Dolphin ay hindi pumasok sa par at maglandfall, answered prayer po tayo. Nangyayari po yan ngayon. Pansinin nyo mabuti, lahat ng mga malalakas o super typhoon, hindi pumapasok sa par, hindi tumatawid, lumilihis yan lahat. Yung mahihina lang, nabibigyan tayo ng tubig, napapaulanan tayo. Yun po ay napakagandang balita at dapat po nating ipagpasalamat. Ngayon ho, isummarize natin ang ating update. Pangunahing weather system na natin ngayon ay yung habagat o southwest monsoon na patuloy na lumalakas dahil pinapalakas ng Typhoon Dolphin. Ito pong bagyong Maymay, pahina na ng pahina hanggang sa maging LPA ngayong hapon, pero hinahatak naman ng bagyong Dolphin na nasa labas ng ating par. Tandaan nyo ho yan. Sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, mag-ingat din po tayo sa banta ng mga localized thunderstorms. May dalawang kategorya din ng thunderstorms. Tandaan nyo mabuti, merong mahina at merong severe o yung malakas na umaabot po ng 1 oras hanggang 2 oras sa mga pag-ulan. Kung mapapansin nyo yung mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat, yung malakas na kidlat, yun po ay dahil sa mga localized thunderstorms. Pero, eto po, tandaan nyo, mas aktibo ang mga thunderstorms kapag meron tayong easterlies o maalinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Mangyayari lamang ang easterlies kapag nawala na o pansamantalang nawala ang habagat o nangyari na yung monsoon break. Pero ngayon, hindi mangyayari yung monsoon break dahil nandyan pa ang Typhoon Dolphin. Eto, may nagtatanong, kung meron bang susunod na malakas na bagyo pagkatapos ng bagyong Maymay at itong Typhoon Dolphin. Sa ngayon, dinoble check natin sa ating tropical cyclone threat potential. Wala ho tayong nakikitang panibagong bagyo, pero hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad. By next week ay may mga kumpul na kaulapan, mga cloud cluster tayo na imo-monitor. So ito po, bago ko tapusin, syempre baka makakalimutan natin yung mga umaabot hanggang dulo. Kilala ko po sila Tatay Bam, si Ma'am Jackie, si Randy Morales, marami pa po, no? Natatandaan ko po kayo, pwede ho kayong mag-comment. Ito po ang ating Bible verse po ngayong araw po ng Huwebes, August 6, 2026. Kung may mga Biblia kayo, pwede nyo hong sundan. Ito po yung matatagpuan sa mga Kawikaan, chapter 3, verses 5 hanggang 6. Narito pong sinasabi, dini-explain ko po. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So napakasarap po pakinggan, no, ng salita po ng ating Panginoon. Papuri ho sa Kanya. Totoo nga, sa lahat ng gagawin natin, kinakailangan nating alalahanin ng Panginoon. Magpasalamat tayo, mag-pray tayo. For example, pupunta kayo sa trabaho, papasok sa eskwela, pupunta sa mall, mamamasyal, kinakailangan ho alalahanin natin ng Panginoon. Mag-pray tayo sa kaligtasan natin, malapit man o malayo, dahil hindi natin malalaman kung ang mangyayari sa labas. Tulad ngayon, may mga pag-uulan. Sino ba sa inyo nagpe-pray bago umalis ng bahay na makarating sa pupuntahan at makabalik po ng ligtas? Ugaliin ho natin yan. Yan po ay pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap po natin sa Diyos na dapat po nating sanayin yung ating sarili. At anumang bagay, desisyon man natin yan, humingi tayo ng guidance sa ating Panginoon dahil tayo mga tao, limitado lang ang ating kaisipan. Hindi tayo talagang sobrang talino. Ang Diyos talagang hindi natin malalaman ang talino niya. Alam niya ang lahat, tayo limitado lamang. So humingi tayo ng wisdom and knowledge sa Panginoon sa lahat po ng ating gagawin. So medyo napahaba at medyo napapaus na po ang boses ni Kuya Francis. Pasensya na ho kayo. Babawi ako sa ibang mga followers and subscribers natin. Isa-shoutout ko po kayo. Dito ko muna tatapusin. Yan po na ang ating update ngayong araw po ng Huwebes. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.